isang sport na patuloy na umuusbong ngayon sa national at international scene na may kakaibang hatid na adrenaline at aksyon. Yan ang sport na game na hinarap ng aking partner na si JV Junio. Samahan niyo ako sa pagkilala ng ating mga atleta at pagharap sa mga hamon nila dito sa pinakabagong episode ng Versus, kasama ang founder at chairman ng Kickball Pilipinas na si Ron Haley. Para sa ating second episode, isang sport na hatid ay speed, agility, and coordination ang ating susubukan at hahamunin, ang kickball. Kaya naman makakasama natin ngayon ang chairman at founder ng Kickball Pilipinas na si Coach Ron Haley. Welcome, Coach! Yeah, thank you po. Thank you for inviting us. Ayan, so brief backgrounder lang po. Paano po ba nabuo ang Kickball Pilipinas at ano po bang inspirasyon para itayo siya? Yeah, actually, seaman po ako before. I'm a head chef ng company namin. So, nagkaroon ako ng opportunity na umikot sa buong mundo. And I've seen different part ng mga bansa na napuntahan ko. And one country na sobrang nagbigay sa akin ng inspiration, it is in Africa. So, as I mentioned before, napanood ko yung Invictus. So, nakita ko na they use the sport, the power of sport to unite the people. So, during that time, ang white and black, medyo hindi sila okay. So, Nelson Mandela used sports to unite his country. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko, I want something. I want to give change din sa community natin, sa bansa natin. So, through kickball, kasi I was playing it nung grade 2 ako, sabi ko, I want something. So, nang naalala ko, I was playing kickball before, then that's it. 2014, I organized kickball. Then I started introducing the program, and until now, 11 years na kami. Actually, ongoing 12 years. So, still going strong. And of course, we're so glad that you invited us. And this is one way to strengthen our vision to promote kickball to be a formal sport. As far as I've heard, no, paano po ba nilalaro ang kickball? Well, basically, ang kickball ay madaling laruin. Nasa PE game siya sa school. Nasa module siya. So, ang kickball ay nag-originate sa baseball. So if you can see, meron tayo rito ng diamond, okay? So there's a pitcher, ipipitch yung bola, tatakbo sa mga bases, and pag nakauwi sa bahay niya, that's score. Okay? As simple as that. And one thing na maganda sa kickball is co-ed kasi. So pwedeng babae, any gender can play kickball. Pwedeng babae, pwedeng lalaki sa isang team. So walang problema doon. So inclusive po pala ang kickball para sa kahit na anong kasama. Yes, exactly. If you will see mamaya may babae sa isang team, so walang problema. So everybody may join talaga. For the game, syempre ang alam ko din po, larong kalye siya. Noon, tapos nabanggit niyo po na nakasama siya sa module. PE Yes, sa game PE siya. game, yeah. So ano po ba ang main objective ng Kickball Pilipinas? Well, for Kickball Pilipinas, our main objective is number one, of course, to use this as a tool, vehicle to empower young people. As I mentioned kanina, when we play, nagkakaroon ng isang common interest yung mga young people, and not only young people, everyone. Okay? So that's our number one goal, to empower young people through kickball. And number two, since this one is, there's something, may opportunity kasi dito so we can provide job opportunity para sa kanila. Since we are promoting kickball, okay, and they're dedicating their life dito, we want sana we can generate fund and we can give them allowance na magagamit nila para sa bahay nila, sa school nila, and anyway, kung saan nila gustong gamitin para sa personal life nila. And of course, as we all know, sa part naman ng kickball itself, this one, of course, number one, can help us boost our health. Okay, lalo tayo, we're not getting younger anymore, we need physical activity. And of course, the young generation, they need physical activity. If you can recall, during the pandemic time, natali tayo sa bahay natin at dumami ang obese ng mga panahon na yon, di ba? But through sports, through this one, lalo napakadali niyang laruin, so nagkakaroon tayo ng chance para magkaroon tayo ng active lifestyle. And of course, diseases will be gone, we will have balanced life, happy life, through of course, the power of sports.
nabanggit niyo po na through establishing, syempre, ang focus niyo is para sa health din. Yes, yes. Ngayon, tanong ko po, meron po bang struggles na kinaharap ang Kickball Pilipinas in terms of establishing, syempre, yung organization? Well, number one kasi syempre, as we all know, ang basketball, ang sikat sa Pilipinas. Anywhere you go, may court, okay? Ang number one problema namin sa kickball is the field. Luckily, we have here in Montilipa Sports Complex, we came from Taguig. Okay, doon nagsimula ang kickball, but unfortunately, walang available na field kasi. So, dito sa Manila, ang hirap maghanap ng field talaga. Kung may field man, oh gosh, talagang sobrang mahal. We have in Taguig, that's 10,000 pesos per hour. So, we need to spend like 4,000 pesos kasi normally 4 hours ang tagal ng ng training namin. But nung nasa lakefront kami, whole day yon. Could you imagine? That's like 8 hours kami nagtitraining. So, imagine but it's 8,000 agad. So, mahirap. So, yun yung number one problema. But in the provinces, we are looking forward for that. Kaya we rearrange our plan na we go to provinces. Yun nga lang nakakalungkot kasi sa part ng Manila, mas madami kasi tao dito di ba? So, I think we need more field talaga. And number two, ang problema natin, since karamihan ng mga members namin nagsimula sa grassroots, kung pupunta tayo sa magantong field, as I mentioned kanina, we want to go to provinces, of course, we need money. Of course, so, we need to look for sponsors, we need to ask for donation. Ako personally, well, half ng sweldo ko binibigay ko sa organization ko. And I have personal life as well, kaya I'm doing my best din para magkaroon pa ng iba pang another job to support Kickball Pilipinas. And third, of course, as I mentioned kanina, the interest. Since marami ang into basketball, okay, nakikipaglabanan tayo sa part na yan. We need to have a strong maybe a promotion for them to know more about kickball. And through this, malaking bagay talaga. We are so grateful na invite kami dito and people will see and know about Kickball Pilipinas. Ayun, Coach Ron, napapansin ko may hawak po tayo. Yes, yeah. Can you explain to us ano po ba ang hawak ninyo? Well, technically, we are using soccer ball. Wala pang sariling ball ang kickball. But based sa history, kung i-google nyo siya, okay, meron silang ball na ginamit before. Para siyang bola ng football, rugby, na pahaba. Then, alam mo yung meron siyang something na gano'n, na parang yatahe. Okay? Although, wala tayong ganon. I look for a manufacturer, yun nga lang 500 bola kailangan ko ipagawa, so di namin kaya. Kaya what we're using right now is soccer ball. Kasi we like yung pinaka mismong naging outcome pag sumisipa ka. Pag pitch ng bola, pag sipa yung tunog, and even yung touch niya sa paa mo, magandang pakinggan kasi. They're using a red ball sa States. Kaso parang stress ball, alam mo yung pag sinipa mo yung bola, bumabaon yung paa mo doon. Tapos pag hawak mo siya, ang laki. At pag lumipad siya sa hangin, para siyang nililipad-lipad ng at ang tunog hindi gan maganda. So we started our training using soccer ball talaga. But in the long run, maybe in the future, if Kickball Pilipinas can have his own ball na magamit, will be grateful for that. Soon. Yeah, soon. Soon. Thank you so much. Ayan, syempre Coach Ron, nandito rin po ako para matuto. Kaya are you guys ready to learn the basics? Let's vote in! Yan, so Coach Ron, paano po ba nilalaro ang football? Okay, sa kickball, we have 5 fundamental skills na kailangan matutunan. Number 1, syempre, kicking. Okay, number 2, we have pitching. Number 3, we have running and sprinting. Number 4, we have throwing. And number 5, we have catching. So yun yung ngayon kailangan natin ituro sa'yo and we will start now. Okay po. Unang tinuro sa akin ni Coach Ron ay ang kicking. Dito nagsisimula ang opensa. Kailangang tama ang timing ng pagsipa at sapat ang puwersa para maipadala ang bola sa lugar na mahirap abutin ng kalaban. So first tayo sa Okay, kicking. dito? Yeah. May I call on Jobert? Jobert? Come on, Jobert. Ayan, si Jobber. Doon ka mag-pitch ka. Okay. So ganito to, Sir JB. In kicking, dito mo, as a starter, dito ka muna sa part na to. When you start playing na, pwede ka na dito sa ibabaw. Ito yung pinaka-easiest way. So ang gagawin mo, dito ka muna sa side. Okay, aabangan mo yung bola. Pag nakita mo siya nag-approach, pwede ka, you may jump if you want to start, yung sarili mo, and step, then kick. Ilang step? Yes, depende yung kung gano'n kalayo. Pwede ka nakatayo lang dito actually, okay, pwede ka naman dito kung gusto mong bumelo. Okay? Then the easiest way, the safest way, dito ka muna sa part na to. Yes, correct. Oo. Then, you need to lock your ankle. Nakita mo yung kamay mo, di ba? Igaganon mo siya. Yung paa mo, igaganon mo din.
para kumbaga matigas yung paa mo. Okay, so i-swing mo siyang pa ganon. Yes, correct. Yeah. Pero matigas, kailangan matigas. Para pag tama ng bola sa'yo, malayo yung paa, malayo yung dating. Okay? So, more buwelo lang muna. Then, okay, Sir JBC pa. Nice, nice. Okay. Okay, pa. Pangalawa ay ang pitching. Bagamat hindi ito katulad ng baseball, mahalaga pa rin ang maayos sa pagpapagulong o paghahatid ng bola papunta sa kicker ng may tamang bilis at direksyon. Pangatlo ang running. Matapos masipa ang bola, dito susubukan ng bilis at diskarte ng manlalaro sa pagtakbo sa mga bases hanggang makapuntos. Pang-apat ay ang throwing. Mahalaga ang malakas at tamang paghagis ng bola upang agad matag o ma-out ang kalaban. At panghuli ay ang catching. Isang mahalagang depensa ang maayos sa pagsalo dahil isang mali lamang ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa kabilang koponan. Kicking, pitching, running, throwing at catching. Ayan, alam na natin ang mga basic ng kickball. I think kaya ko nang hamunin ng Kickball Pilipinas. Are you guys ready to battle it out? Let's vote in! Abangan sa Versus! Sisipa ang ating host sa Muntinlupa Sports Complex kasama ang Kickball Pilipinas. Makuha kaya niya ang bilis pagdating sa field? Sino ang mananaig sa kanilang showdown? Abangan ang lahat ng yan dito lang sa Versus!